Konflikto sa Israel-Iran-US. Ano ba talaga ang nangyayari at ano ang ibig sabihin nito para sa mundo? This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Muling nasa bingit ng panganib ang gitnang silangan habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Para maintindihan ang kasalukuyang paglala, kailangan nating tingnan ang mahabang kasaysayan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran at ang mahalagang papel na ginagampanan ng Estados Unidos. Matagal nang pinagmumula ng pag-aalala para sa Israel at mga bansang kanluranin ang programang nuklear ng Iran. Samantala, sinusuportahan ng Iran ang mga grupong kalaban ng Israel sa rehiyon, tulad ng Hezbollah at Hamas. Ngayon, ang mga tensyon na ito ay nagbunga ng direktang aksyon matapos atakihin ng Israel ang mga pasilidad militar ng Iran. Sa pagkakataong ito, gumawa rin ng hindi pa nagagawang direktang aksyong militar ang Estados Unidos laban sa infrastruktura ng nuklear ng Iran. Ang mga dekada ng alitan ay lumala at naging direktang komprontasyon na humahatak sa mga pandaigdigang kapangyarihan at nagbabanta sa katatagan ng rehiyon. Ang mga kamakailang pag-atake at ganting-atake ay nagpalala sa labanan. Pero ano ba talaga ang nangyari? Sino ang nagsimula ng mga pag-atake? At ano ang kanilang mga target? Ang pag-unawa sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari ay mahalaga upang maunawaan ang kasalukuyang krisis. Sa nakalipas na 48 oras, naglunsad ang puwersa ng US at Israel ng magkatuwang na pag-atake sa mga pasilidad ng nuklear ng Iran sa Natanz, Fordo at Isfahan. Ayon sa opisyal na pinagmulan mula sa US at Israel, ang mga operasyong ito ay naglalayong pabagalin ang kakayahan ng Iran na magpayaman ng uranium at posibleng gumawa ng sandatang nuklear. Inamin ng Iran ang mga pag-atake ngunit iginiit na limitado lamang ang pinsala. Bilang tugon, naglunsad ang Iran ng ilang ballistic missiles na ang ilan ay naharang ng mga sistema ng depensa ng Israel. Include quotes. Hati ang pandaigdigang komunidad sa kanilang tugon. Nagpapahayag ng kanilang opinyon ang mga alyado at kalaban na lalong nagpapakomplikado sa sitwasyon. Ano ang sinasabi ng mga pangunahing bansa at paano nila ipinoposisyon ang kanilang sarili sa lumalalang labanan na ito? Mabilis na tumugon ang mga pinuno ng mundo. Nagpatawag ang United Nations ng Emergency Security Council session. Kinondena ng China at Russia ang mga pag-atake habang hinimok naman ng mga kapangyarihang Europeo ang pagpapababa ng tensyon at pagbabalik sa diplomasya. Samantala, tumaas ang presyo ng langis dahil sa takot sa pagsasara ng Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang 20% ng supply ng langis sa mundo. Vox Pops or quotes. Matagal ng mahalagang manlalaro ang Estados Unidos sa gitnang silangan. Bakit pinili ng Washington na makisali sa partikular na labanan na ito at ano ang kanilang mga estratehikong layunin? Ang pagtuklas sa papel ng US ay mahalaga upang maunawaan ang mas malawak na implikasyon. Maraming eksperto ang naniniwala na direktang pumasok ang US sa labanan upang ipakita ang pagpigil at suportahan ng kanilang estratehikong kaalyado, ang Israel. Gayunpaman, iginiit ng ilang kritiko na maaaring magpalala ito sa halip na pigilan ang mas malawak na labanan. Itinuturo din ng mga geopolitical analyst ang mga kalkulasyon sa politika sa loob ng bansa. Sa lumalalang tensyon sa buong mundo, maaaring naghahanap ang ilang pinuno na magpakita ng lakas sa pandaigdigang entablado. Ano ang mga posibleng mangyari sa hinaharap? Mananaig ba ang diplomasya o hindi may iwasan ang karagdagang paglala? Binibigyan ng mga eksperto ang kanilang mga opinyon sa posibleng kalalabasan at ang kanilang mga kahihinatnan. Kaya, saan ito hahantong? Narito ang mga posibleng sitwasyon. Sa kasalukuyan, nakatuon ang lahat ng mata sa Strait of Hormuz. Kung isasara ito ng Iran, maaring magkaroon ng malubhang kaguluhan sa pandaigdigang supply ng langis at mga pamilihan. Ang labanan ay nagdudulot na ng matinding epekto sa pandaigdigang pamilihan. Paano maapektuhan ang presyo ng langis at ano ang mas malawak na implikasyon para sa pandaigdigang seguridad? Ang labanan na ito ay hindi lang nakakaapekto sa gitnang silangan. Maari itong magkaroon ng pandaigdigang implikasyon. Habang patuloy na tumataas ang tensyon, lalong nagiging halata ang agarang pangangailangan para sa diplomasya. Sa pagtatapos, ang labanan sa pagitan ng Israel, Iran at US ay isa sa mga pinakamapanganib na punto ng tensyon sa mga nakaraang panahon. Mabilis na nagaganap ang sitwasyon, at ang pangangailangan para sa diplomasya ay hindi pa kailanman naging mas kagyat.
Manatiling may kaalaman, maging critical at laging maghanap ng konteksto. Kung nakatulong sa iyo ang pagpapaliwanag na ito, i-like at i-share ang video na ito, at mag-subscribe para sa mas napapanahong balita at pagsusuri. Makakahanap ba ng mapayapang solusyon o patuloy na magulo ang rehiyon? Disclaimer: ang video na ito ay ginawa para sa layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon lamang. Naglalahad ito ng ulat ng balita at pagsusuri patay sa pampublikong impormasyon na available sa oras ng paglathala. Ang nilalaman ay hindi nagpo-promote ng karahasan, hindi kumakampi, o hindi sumusuporta sa anumang aksyong pampolitika o militar. Ang lahat ng opinyon at interpretasyon na ipinakita ay naglalayong pagyamanin ang pag-unawa at kamalayan ng publiko sa mga kasalukuyang pandaigdigang pangyayari. Pinapayuhan ang pagpapasya ng manonood para sa mga sensitibong paksa sa geopolitika. Ang nilalaman na ito ay nilayon na maging magalang, makatotohanan at neutral. Lahat ng larawan, clip, at sanggunian na ginamit ay nasa ilalim ng patas na paggamit para sa komentaryo, pag-uulat at edukasyon. Paalala, ang video na ito ay para sa layuning pang-edukasyon at pang-impormasyon lamang. Hindi ito nagpo-promote ng karahasan o mga pampulitikang agenda. Layunin naming ipaliwanag ang sitwasyon ng patas at responsable, alinsunod sa mga alituntunin ng komunidad.